gaya ng sabi nila, totoo ang Game 5 at ngayon malalaman na natin kung ano nga ba ang magiging outcome ng sering ito. Sino ang tatapat sa Selangor Red Giants bukas? Malalaman na natin yan ngayon. Ingan at napakasaya! Merong panibagong hero! Ay bago na namang pasabog at siguradong nilabas na nila ang kanilang baon. Sakto kay Sorn pa yung huling baon ng Homeboys ngayon. The Jawhead na alam naman natin recently adjusted at sinabi na nga ng mga panelists na, men, medyo masakit tong Jawhead na to ngayon. Hindi lang yata medyo, Ingan, parang nagpa-flashback sa akin yung instance na nakalaban ko rin to agad-agad after nung patch na parang kada smart missile niya, ang laki nung chunk na nababawas sa HP ko. Katulad na lamang na nakikita natin ngayon. Mapapa-flicker out agad-agad si JPL. Yun yung very, very crucial ginawa doon ni Sorn. That was a resource expended by JPL with the Chopa. So clearly, nararamdaman na nga natin yung adjustment sa isang Jawhead na kasabi mo nga lang, smart missile pa lang yun, level 2 pa lang. Gumuguhit na laban sa Cho. Ang Sorn specialty talaga ang mga roamers na may halong Damage. aggression, damage na nakaka-poke at nakaka-apply ng ganoong level of pressure sa early stages of the game pa lang. So makita natin at abangan kung ano rin yung kanyang magiging item builds later on, no, using this Jawhead. Dahil ito ay ang kumbaga siguro unang beses ulit na makikita natin ang Jawhead roam in a very, very, very long time. Parang ano pa yun, naka-conceal pa siya rito, not necessarily dire hit, so baka hindi naman siya mag-all out damage whatsoever. Pero mamaya pa yan tayo magkakaalaman dahil dito naman sa gitna, mukhang na-poke once again, etong si JPL. Uy, may kinain ka agad. Sinamahan pa nga ng Petrify. At si Sorn yun, sabi, anong Jawhead? Huwag ka basta-basta maglalabas sa isang crucial game ng bagong hero. Dahil baka yan yung ano mo, mapala mo. First blood will go to NIP Flash. Ginulat doon at hindi na rin nakatakbo papalayo etong si Sorn. At mukhang magkaka-advantage ang NIP Flash in securing the first turtle of the game. Napalilibutan si Udil ngayon. Gumamit na ng Electro Final Blow dito si Diablo. Naku, Tempest of Blades na force out din mula rito kay Chibi. Makakuha nga na NIP Flash ang unang turtle. At parang napato nga doon si JPL. Binato na nga, tinamaan pa ng Feathered Airstrike. At hindi pa tapos ang ating gera dahil NIP Flash magot tinamaan. Sepat ay tutumba. The action pack never stops. Kahit game number 5 na. Akala mo game number 1 pa lang kasi gigil ang ating dalawang teams. At ang saya makita nung ejector. Finally. Finally, Ulit. nakita natin ulit at nakakatuwang isipin yun. Kung meron at meron mang mga mapupok at madadamage dito talaga, sabihin na natin si Sorn and Udil, which kung titignan mo ay napakataas talaga ng potential damage output na maipakita sa atin during the early stages of the game. That could be a potential immediate pick-off, lalo pa at ang bilis rumespo ng kanilang jungler, which is an Assassin Link. Tingnan mo, ayan nga binueluhan lang yung Lito Wanderer, sabay nakaw mula sa NIP Flash. Mga chibi moves eh. Chibi Chibi lang siya eh. Chibi lang siya. Tinignan lang niya eh. Sabi niya, kabisado ko na yan kahit kayo yung bumigay dyan. Kukunin ko din yan with my retry. Yun na siguro yung reason kung bakit na gano'n din, no? Conceal etong si Sorn. Kasi hindi niya nga kailangan ng initial damage. Kahit si Udil, okay na. At kung makakatakas ba naman, nandyan naman si Chibi. Nandyan yung Ling eh. So yung mga heroes na medyo mataas yung win rate when it comes to MSC 2024, like the Ling and the Valentina, nailabas ng dalawang koponan. So I expect this game to be very, very close. And speaking of close, magkakalapit na nga yung mga miyembro dun sa taas. Kaso si Sepat yung medyo napupuk at nababurst down. Mukhang inabutan pa nga ng concussive blast. Kaya naman si JPL pa ang makakakuha nung kill. Sabay lipat tayo dito sa purple buff ni Chibi. Mukhang pinipigilan talaga yung kanyang farming. Hoy, na-cancel. Na-cancel yung Feathered Airstrike at nakain pa nga dito. Itong si Udil, pero makakataas pa rin naman. So ngayon, unti-unting lumalayo ang NIP Flash. Sinong nakakuha ng purple buff? Si Uchibi pa rin. Nakuha pa rin naman ni Chibi-chibi Chibi mo. na Chumi-Chibi-Chibi. Tama, chumi-chibi-chibi lang. Actually yan. ngayon nabanggit mo, no, na... Anong binanggit ko? Eto si Chibi-Chibi. Oh, sige. Nabanggit din kasi ng ating panel kanina na kung sino man nga ang mananalo rito ay siya ang makakatapat ng Selangor Red Giants bukas. And by the way, sobrang interesting noon dahil si Sekais ay isang napakalaking fan daw ni Chibi. Magmula-mula.
So magkakaroon ulit sila ng pagkikita in an international setting naman this time, just in case ang Homeboys ang makakakuha ng panalo. Pero so far kasi, ang mas napapaganda ang ikot at early game ay clearly dito sa side ng NIP Flash. Oh, so minsan kasi ayaw mo din ma-meet yung mga idols mo, mga heroes mo, pero Unstoppable Force ginamit na. Nakasagot nga dito si JPL. Counter-attack, nandun yung Sipa, pero yung Feather Airstrike coming in from Woodle is gonna be enough to bring them down. Sword naman ang kapalit, laban sa dalawang members na nawala for NIP Flash. Napakabilis ng mga pangyayari, Ingan. Kapag ka merong nag-commit dito ay all-out brawl ang ating mga pwedeng makita. At napakataas na naman ng ating kill score kung tutuusin, lalo pat sa current meta natin na ganito na naman yung nagiging palitan ng ating mga kupunan. Pero ang maganda for Homeboys, kahit na sabihin natin ang NIP Flash ang nakakauna, teka lang, dito muna tayo sa itaas kasi may Tempest of Blades pa naman na magagamit si Chibi. Hindi niya sinaktuhan. Ay, wasan! Final blow. At meron tayong Unstoppable Force na aasahan, pero makukuha pa rin yung kill ni Diablo bago siya tuluyang ma-shutdown netong si Sorn. Medyo worth it pa rin naman. Although na-shutdown nga itong si Diablo, so in terms of gold, mas may makukuha dun yung Homeboys. Pero that was a kill needed talaga to get Chibi to contain him, and now JPL, sinipa na nga dito si Nets, tapos kinalmot pa nga, and they will get the kill. Now, reinforcement from Homeboys, merong final slash dito si Sepat ha, medyo napalalim doon si JPL, pero Jit Kundo lang para makatakas, and now makukuha nila yung tore ng Homeboys sa baba. Sinayaw-sayawan lang ni JPL dun eh. Oo. Sige, kunin ko yung atensyon nyo. At dahil doon ay nakakuha ng objective ang NIP Flash. Pero balikan natin yung ating STC replay doon nung mga micro na nanganap sa pagitan nung dalawang players natin sa top, which is si Chibi as well as si Diablo on the Benedetta. Talagang napaka-close call nun kung tutuusin. And if kung wala si Sorn, ay baka nga talagang Outplay pa yun eh. outplay pa yun kung tutuusin. Pero tingnan mo naman ngayon muna ang ating abangan for the next turtle sa pagitan ng dalawang teams natin. Ginamit na ang Feathered Airstrike. Pero mukhang magiging all-present naman ang attendance or mostly present ang attendance ng NIP Flash para rito. At hindi yata yun na magiging pakay ng Homeboys. Pero si JP yan, na di na nga ata magko-contest. So all 3 turtles ay mapupunta sa kamay ng NIP Flash at sila din naman ay may kalamangan when it comes to kills. Pero ito na yung wall ng Homeboys ha. Okay, napalayo sila. Sabi nila parang masyado ata tayong maraming kalaban dito. Hindi natin kakayanin to. Sorn, mapapalayo doon. And NIP Flash, making sure walang sagot yung Homeboys sa kahit anong objective na gagawin nila. At wala talagang naging trade ang Homeboys doon. Sana kung isa lang yung dumaan sa bush, pero hindi lang isa, 3 yun. So Unstoppable Force ginamit na, so is the welcome ejector. Binato pabalik doon sa mga miyembro ng Homeboys. Na-takedown na si Hades dito, pero ang laban tuloy pa rin. Sakto sa Electo final blow yung Sipa. And the connection from NIP Flash is there. Kaya naman, papahirapan na nila itong si Chibi. Mag-e-invade at mag-e-invade na ito. Kayang-kaya naman nila. But at the same time, 4 members din naman ng Homeboys ay nandyan. Makukuha pa rin ni Chibi ang kanyang purple buff, but the problem is, ang daming kailangan kasing ilabas na resources ng Homeboys para lang makapitas ng isa. Compared naman sa NIP Flash na kahit hindi nila ilabas lahat, mapapatay at mapipitas talaga nila yung members ng Homeboys. At nawawala na rin yung unpredictability factor na meron dito, especially yung jawhead pickup dito ng Homeboys. Lalo pa at ang NIP Flash, yung mas nakapag-secure ng favorable na early game for themselves. So hindi na masyado nagiging threat yung presence ng jawhead. Though nandun naman talaga yung mga crowd control, yung mga kailangan mo talagang problemahin na potential setups and yung mga hindi may iwasang, let's say, Unstoppable Force. Pero napakataas na mobility na meron dito yung heroes ng NIP Flash para abalahin o isipin. Threat na yun. Purify ginamit ni Nets. Okay, nakatakas pa? Nakatakas. Pero here comes trouble. Dahil si Chibi along with Sepat is there for the counter-engage. Si Hades ang kanilang next target pero nakakaya mo din dito Tonas welcome. Nadelay nga nila dahil with the final slash. And now nasipa pa nga si Chibi. NIP Flash, 2 members will fall down. Homeboys, nakakasagot na nga ngayon. Napaka-tricky gumamit talaga ng precise na mga ejector kapag yung mga halaban mo ay makulit. Nakita natin yung instance kanina na kamuntikan na sana yung pahabol na kill for Homeboys. But then, na-shunpo lang yung ejector na gagamitin na rin sana ni Sorn at that moment. So, hindi na sila nakakuha pa ng mga higit na trades. Pero Vanix? Oh! Makakalayo ba kaya? Pero eto na ang X-Factor coming in from from Sorn. X-Sorn tuloy. Pwede na. X-Factor kasi si Sorn eh. Wala. Malaki ang kanyang magiging responsibilidad para sa mga teamfights na makikita natin later on kung magiging pabor nga ba yun sa Homeboys or kung matitake advantage ba ng NIP Flash. Pero speaking of, ito na naman ang Unstoppable Force. Sorn hindi nagamit dahil nakain siya with Daytona's welcome. Nets, Blazing Duet, nakakapag-free hit at ang unang tutumba doon ay si Hades.
Vanix wala pa rin sa picture, kaya naman Homeboys ang may kalamangan ngayon, pero nakaramdam itong si JP, makapalayo. Sepat, napapaligiran ng tatlo, pero here comes Nets. Binibigyan si JPL, pinapalayo ang NIP Flash. Walang nawala for Homeboys, pero kinailangan nila na mag-recall at mag-reset dahil marami pa rin silang na-expend just to take down the jungler of NIP Flash. Pero makakapag-transition na nga ba sila agad-agad dito sa ating Lord Objective? Dahil sinisimulan na naman ito ni Nets kahit papaano, and wala pa tayong nakikitang player from NIP Flash na nakapwesto na around this area. So this might just be a Lord na mapapasakamay ng Homeboys, and they will successfully secure this Lord na mukhang kailangan talaga nilang sulitin para balansehin ang nakikita natin na control ng NIP Flash for the early stages of this game. Sabi ng Homeboys, sa inyo na ang tatlong turtle dahil mas importante sa amin ang Lord at iyon ang nakuha nila. Evening out the score. Ngayon, nasa kanila lang actually ang kalamangan, pati na rin ang kills. Pero again, may Arlot kasi yung NIP Flash, pati na rin Valentina. So the crowd control and the outplay potential for NIP Flash is still there. So kinakailangan pa rin mag-ingat ng Homeboys. Alam natin napaka-risky sila gumalaw. Pero this time, kailangan talaga mag-ingat dahil medyo masakit na talaga yung pokes ng NIP Flash. Kamunti ka na yun, pero hindi na like and pounce dito naman sa itaas. Meron na dito na swell cub. Si Sorna napapag-isa na naman, makakatakas nga pa siya rito, mukhang hindi na. 4 na miyembro yun na humabol sa kanya. At ngayon, yung Lord ang susunod na kinakailangan nilang problemahin for NIP Flash. Pero that was still a pick-off na nasecure nila nonetheless. At hindi pa rin makaangat ng todo. Ang Homeboys, lalo pa ngayon, nabawasan sila ng isa. Oo, so bale hindi na nga talaga nila nagamit yung Lord. Pero here comes JPL Si Curtizy ang kanyang gustong target. Pero parang masyado masakit ang Homeboys doon. Napa-flicker out pa nga siya pero hindi na matatakasan ng damage. Pero look at Nets with a blazing duet. Galing sa likod. Tutumba na nga doon si JP. Kapalit naman ang buhay ni JPL. At sabi naman ni Vanek, sama naman ako dyan. Gusto ko mangalmot. Papatumbain niya. Dito si Sepat. Nararamdaman na natin paunti-unti yung damage na naiipon ni Nets on the Claude, na isa sa mga hindi gaanong napansin na heroes, na players ng Homeboys para dito sa ating 11-11 kill score na labang nasaksihan ngayon. And kung titignan naman ang ating items na nabuo na rin dito ni Nets, pabuo na talaga. Ang kulang. At tingin mo naman kung paano nila tunawid si Vanix ng ganun-ganun lamang. Hindi na rin nakagalaw at nakabuelo yung Roger ni Vanix. Basta-basta. Nagulat, men. Finligeran, tapos ejector. Hindi ka talaga makakatakas doon. And with the burst potential ng Homeboys, madalian nga nilang napitas itong si Vanex. Until now, di talaga tayo sure kung sinong lamang. Sobrang close ng ating laro. Naghahantay nga ako ng the return of the flicker ejector combo or the sabay the flicker and ejector combo. Kasi pwedeng ano yun eh. Yung kapag ka medyo naninibago ka pa sa jawhead, Oo. ano yun eh, kakasama na yung second, tapos mag-flicker ka bago mo i-ejector, parang bibuelo ko onte. Pero kapag kabisado mo na dati, napagsasabay mo yung flicker tsaka yung ejector eh. Pero dito na swell ka, maabot ba? Hindi. Oh, mukhang hindi. Masyado na malayo. The trajectory of the jump of Chibi, the Finch Poise. Masyado malayo. Diyan na malayo. Okay. So ngayon, Homeboys medyo nagre-regroup sila in NIP Flash. Ang plano nila is to take control of the mid dahil merong magkakaroon ng Lord Objective in a matter of 15 seconds. Both teams looking for an engage. Both teams looking for a pick-off. Pero ang importante dito, tignan yung position ni Sorna. Ay, nakita. Naku na, Magic Sentry na naman ang mga kalaban. Pero merong final slash, meron ding counter final slash. Pero sino nga bang lalamang dito? May nabatong isa! Oh, si JPL nga ang unang tutumba doon. Pero nawala na si Ned sa picture. So parang this is NIP Flash is opening. At nakadata na welcome pa nga doon. Etong si Hades and Chibi will fall down in NIP Flash. All of a sudden, sila na makakuha ng second Lord. Hindi na to basta-basta mailalaban ng Homeboys. Wala ang kanilang retry holder. Wala rin yung kanilang gold laner. 2 major sources of damage para dito sa kanilang kupunan. Pero biglang-bigla na lang nawala. At sundan mo pa ng isa dahil si Sepat ay napatumba na rin ng NIP Flash. So this might just be a Lord na mapapasakamay na talaga ng NIP Flash. At kinakailangan munang mag-ingat ng dalawang natitirang miyembro ng Homeboys dahil up next, depensa para sa kanilang kupunan. Kung titignan natin dito yung replay, very worth it doon yung sacrifice na ginawa ni JPL dahil siya lang naman ang nawala kapalit ng buhay ni Nets na unang napitas ng NIP Flash doon, which was very crucial dahil hindi na nga nasulit yung Blazing Duet for a counter-attack dito for Homeboys. At makikita nga natin ang kanilang reaction na medyo akala nila kasi sila na yung may kalamangan sa clash na yun pero napaikot pa rin ng NIP Flash. Sobrang taas na ng mga stakes dito sa ating game number 5. Kung sino man ang makakapanalo nito ay siyang mag-advance sa ating semifinals.
Pero ganun-ganun na lang ba bibitawan ng Homeboys ito? Sila ang kinakailangan dumepensa, may Lord pa dito sa baba. At mukhang given yung composition na meron naman sila, they still have the Farsa as well as the Claude. Pero mag-engage na yata ang NIP Flash at maghahanap ng target. JPL though, hindi na yata makakahanap pa. O si Sorn parang atang gusto nilang puruhan dito. Makakataas pa rin naman. Wala pa rin yung Tempest of Blades at pwede nilang i-target etong si Chibi. Nabutas na nila yung Lord pero nabutas na nila yung inhibitor turret sa baba. At burst down nila yung Lord. At si Vanix nakapag-free hit dito. Nakaramdam itong si Chibi. Medyo may kasakita na nga ang Roger. Kinailangan talaga nila na allot man lang ng isang wave na hindi makakasabay doon sa gustong gawin ng NIP Flash. And dito naman yung beauty na meron ng lineup ng Homeboys. At least they still have the Ling na pwedeng gumawa ng ganoong mga plays. Pero still for NIP Flash, they also have the Benedetta na kaya at least makipagsabayan when it comes to those things. And magiging inevitable yung pagkawala talaga ng mga outer turrets dito ng Homeboys sa ayaw at sa gusto nila. So tricky na tong sitwasyon na ito. Lalo pa at talagang ang NIP Flash kapag titignan mo sila ngayon, hindi na sila manghihinayang mag-engage sa mga teamfights kasi kayang-kaya na nila. Pero Sword pumasok na naman with the Unstoppable Force. Oh, at makapa-flicker out dahil napakasakit na nga. Vanix like and bounce in! And look at that! Homeboys, unti-unti na sila mawawala. Tempest of Blades na naman, Nets. Blazing do it. Pero parang masakit ata. Ginamit na nga yung Wind of Nature. Makakatakas pa kaya pero nakalimutan ni Vanix. Dalawang members na lang ang natitira for Homeboys. At mukhang magpa-pop yung Winter Crown doon ni Udil. One member down and a Mania coming in from Vanix. At nag-iingay na ang crowd para sa representatives ng Singapore. Sila ngayon ay kumakatok na sa base. Makakat ba ni Chibi yung wave? Habulin ng like and bounce. Pero mukhang hindi na siya papauwiin basta-basta. At kumakatok na talaga sila. Ingan nandito na sa base. All-star team from